Sa kinabuhing hatag mo gisayang ko. Kinpatsyag ko ang kamingaw, sakit sa kapaslawan. Walay mas labaw nga gugmaawa kayo. Siningtanan nga akong inagihan. Balik, O Diyos, kasaymanan kalimtan mo. Higap mo lang makaayo na ako. Kabubutuan mo ang matuman kung mamumapatiyan. Handom ning kasing-kasing ko mapunog handom ka nimo. Sa tingin mahadlok ko sa mga mahanabo, pagtanaw sa imo kalupay labat syagan. Ako'y binubuhat sa malubak. Pag naliligaw, di mo ako iniwan. Pag-ibig mo ay laging nakalaan. So I'm turning to you, my Lord. Pardon me from all these wrongs. Only your touch can make me whole again. Let your will be done into my life. Let your love sink within. I desire to be with you. Lord, fill my heart's desire of you. Buhay ko'y alay sa'yo, na ang handog mo sa'kin matuman. Walang ibang hiling kundi ang makaubot ka. Di mo maisa ang pag-ibig na ang luha. Panginoon, ang tanging hiling. Panginoon, Ika'y makapili. What are the interesting characteristics of sheep? How are we like them? Could it be that these creatures hold very significant lessons for you and me? Find that out here with us on
Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is His faithfulness. Surely, mga kapaglaom, witnessing another beautiful day is a testimony of His faithfulness. Maayong buntag kaninyong tanan. And kami mapasalamaton that we are here again, gathered together. Bisan pa online, mga kapaglaom, to pray and to bring our petitions before God. And kauban nato karon si kapaglaom Greg and Pastor Lemuel. Good morning, Pastor. Good morning, kapaglaom Greg. Good morning and happy Sabbath sa atong mga kapaglaom na nakiguban karon sa atong online na Let's Pray Pilipinas. Mga kapaglaong, being here today is a God's result of mercy and grace. Maayong buntag, malipayong adlawng kabuntagon sa itong mga kaigsunan. Happy Sabbath sa inyong tanan. And malipayong kami usab nga maghabi-abi diya kaninyo niining tulumanon sa hiniusa nga pag-inampuay. And of course, amo ginapabot ang ato ang pagpasalamat sa iyong kanunay nga pagsuporta sa atong programang Let's Pray Pilipinas, the place where you don't have to pray alone. Mayong buntag mga kapaglaom og among gipanimbaya ang tanan kaninyo nga nakiguban karon. Maanaa man kamo kauban sa inyong panimalay, kamo lang ba usa nagginugtong mo sa inyong himutangan karon? Gusto lang namo nga itunol og ipadangat ang among kasiguruhan nga ang Dios makiguban kaninyo. Mga kapaglaom niining kabuntagon uban sa pag-inampuay ato usab ngisgutan ang atong pagkapareho sa mga karnero. Unsa man ang mga maanindot nindot kaayo nga mga leksyon nga atong matun-an gikan kanila. Ato kanang paghisgutan ug pagatukion dinhi sa atong panaguban ug alang sa pagpadayon uban ni usab kami sa pagampo alang sa pagsugod. Atong iduko ang atong mga ulo. Among langiton og dalaygon silimbahon nga Dios ninintak na sa kabuntagon. Malipayon kami nga nagaduol diya kanimo human nga imo kaming gipukaw gikan sa among pagpangatulog. Salamat nga ikaw naghatag kanamo og lugway nga kinabuhi uban ang maayo nga panglawas. Among nabatnan ang lain nga adlaw sa pagdaig ug sa pakig-uban sa among mga kaigsuunan, among mga kapaglaom. Og labaw tanan among gipasalamatan ang imong grasya ug kaluoy nga nagbag-o matag adlaw. Paglaom sa matag adlaw namo nga pagkinabuhi. Kauban sa among mga kapaglaom nga naa silang panimalay kun asa man sila nining buntaga, hinaot nga ikaw magauban kanila. Tanduga ang ilang nga kinabuhi, ang nangawala ikaw magapangita ug kadtong nahisalaag ikaw magapabalik o Dios diha sa dalan nga naandan sa pagkamatarong. Kinintanan among gipangayo o gipasalamatan sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Mga kapaglaom, we would like to welcome you all ang tanan nga nagapaminaw og nakikauban karon through Facebook and also sa mga kapaglaom nato nga nagatanaw dinha karon sa TV25 dinhi sa Sugbo. We would like to say good morning, mayong buntag kaning tanan og sa ato usab nga mga kapaglaom who are watching through GSAT Channel 37. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Luzon. And to all our Tagalog friends, mga kapaglaom, today we are so happy that we can pray again with you. Busa mga kapaglaom, you can start sending your prayer request din sa mga numbers sa ato nga hotline numbers nga inyo makita din sa inyo nga screen. And also if you have confidential prayers, maybe you would like us nga kami lang dinhi or i-pray nato confidentially, you can still send them mga kapaglaom and just write the word confidential aron dili sab nato na siya maapil sa pagsibya. And mga kapaglaom, yes, God has been very faithful sa iyaha nga pagtubag sa atong mga pag-ampo. 1 John 5 verses 14 to 15 hold a beautiful truth for us. It reads, "Now this is the confidence that we have in Him, that we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petition that we have asked of Him." Mga kaigsunan, ania ang mga matam-ison nga pagtubag sa atong pinasay nga pag-ampo nining si Manahaw. Yung minimiti namin, eto na.
It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Sabado sa inyong tanan mga kapaglaom. Extending my heartfelt gratitude for joining us here again in Let's Pray Pilipinas. Praises be unto the Lord for the productive week filled with blessings. Starting with from Garcia Villanueva Vance, ang iyang prayer request is for God's guidance for the whole week. O karon, ang iyang praise report is a prayer of thanks for God's protection all throughout the week. Next one is from Kapaglaom Israel. His prayer request is about the board examinations, and currently he is praising God for the successful board examination, for sustaining them during the examination, and still continuing in prayer for good results and the will of God in him and to all the takers. And for the last prayer request is about the successful front neck operation for her husband nga akong sad uncle si Francis Macasa, gikan kini sa akong auntie na si Kapaglaom Mary Galniero Macasa last Wednesday, April 24, 2024. Now she thanked God for the success of their operation. She is still asking for us to pray for them on next week's second surgery. God is so good, and in the good times and bad, the answered and answered prayers, we praise Him, giving my thankfulness for letting us witness all your answered prayers. Again, I am uplifting to each and everyone to send and share more. Kini inyong kapaglaom, Gail Polato Billy Macasa, tagapag-ulat sa mga daig og nagapahinumdum kanunay sa inyo na, be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Let's see each other again next time mga kapaglaom for more God Answers Prayers. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Dalaygon ang Dios mga kapaglaom sa mga natubag nga pag-ampo nga atong gipakat ni kapaglaom Gail today. These are testimonies ng atong buhi nga Dios gayud dili lang nagapaminaw apan nagatubag usab sa atong mga pag-ampo. Busa atong pagadadon kini nga mga prayer requests karon before the presence of God through the blood of Jesus Christ. And we have here mga kapaglaom prayer request nga atong nadawat alang kay kapaglaom Christopher Bernardo na siya ginaagian karon nag-experience siya og problema ato siyang pagadadon sa pag-ampo that God will grant him peace of mind. We also have here for kapaglaom Ruth Hoson Ayala. Iya nga gipa-pray ang iyaha nga severe nga cough, Pastor. And maybe some of us are also experiencing that. Ato sad na pagadadon sa pag-ampo. Kauban usab para kay kapaglaom Harry Valenciano sa iyahang total nga kaayuhan gikan sa iyang balatian. We also have alang kay kapaglaom Jindy Escobar para sa iyahang family and girls, friends, safety, and good health usab. Yes, and also, coming from kapaglaom Rosemary Parami, complete healing gikan sa severe nga inflammation, Pastor, and also sa upcoming nga operation. Mga kapaglaom, this may be sometimes makaingunta nga bugat-bugat nga mga paghangyo, but there is nothing impossible din sa Ginoo. Busa we will bring them before His presence through Jesus Christ. And kauban nato si Pastor Lemuel. Pastor, ay kapaglaom Greg, to pray today. Kapaglaom Greg. Thank you so much sa pagbasa. Kapaglaom Joy, sa pinasahi ng mga prayer request gikan sa atong mga pinalangga mga kaigsuonan. Ang Ginoo kanunay kapaglaom nagatanaw sa atong sitwasyon. Wa jud siya nalimot kanato bisan pa ang pinakagagmay nga tingali mga details sa atong mga panginahanglanon kanang tanan dayag og tataw di asing atubangan din kabuntagon atong ginaimbitar usab nga ikaw makig-uban makigdugtong kanato sa atong hiniusang pag-ampo. Shall we pray? Our Heavenly Father, Lord in heaven, we thank you so much, dear God, for your presence, dear Lord. You've been so good to us, dear God. You have sustained us with wisdom, understanding, much more, dear Lord, of your Holy Spirit that continually move in our hearts and minds. Thank you so much, dear Lord, for the strength coming from above, that you always reminded us, dear Lord, of those promises written in the Scripture. Ning taknaa Ginoo kami nagaduli kanimo, kauban ang amo mga pinalangga nga mga kaigsunan nga adunay pinasay nga pag-ampo diha sa imong atubangan. Kami naghangyo Ginoo nga ikaw magaduaw diha kanila, imo nakita ang ilang mga panginahanglanon, tingali ang ilang kasakit, mga kapait, mga sitwasyon nga malisod Ginoo, apan ikaw adunay dako nga katuyuan niini. Ligo na lamang sila Ginoo diha sa ilahang pagtuo, pag-alaga diha sa imong atubangan.
nga luyo sa mga suliran, ilang makita masinati Ginoo ang imong gamhanan nga kamot nagapaluyo ni ini, ilabi na Ginoo ang imong mahigugmaon nga kasing-kasing nga kanila. Amo ginadulde kanimo si Christopher Bernardo sa iyang panginahanglanon sa iyang panguna-una. Aduna siya daghan nga mga suliranon, mga kabalaka, mga panginahanglanon, mga pagduwa-duwa Ginoo, tabangi siya nga maiyang makita ang iyang kaugalingon diha sa imong mga saad. Tuloy sa Ginoo nga mahinumdom sa imong mga promises na isulat diha sa balang kasulatan nga dili siya maguol sa magapadayon usab Ginoo sa pagsalig diha kanimo. Amo ginaduol diha kanimo si Ruth Joson Ayala. Aduna siya balatian, tabangi sa Ginoo nga mamaayo siya ini. Iligyo na usab Ginoo ang iyang panimalay. Ilabi na Ginoo sila mapuno sa gugma kauban ang iyang mga hinigugma sa kinabuhi. Amo ginaduol usab si Harry Valenciano sa iyang panginahanglanon usab sa iyang panglawas. Wala kami na hibalo kung asa karon kapan kami kung nagaduol kanimo nga imo siyang duawon bisa pa man Ginoo pagpanalangin sa pinansyal nga iyang kinahanglan magaan-naa diha kaniya. Amo ginaampo ang katibukan sa panimalay ni Jendi Escobar. Ilabi na Ginoo ang iyang hinigugma sa kinabuhi nga makadangat usab umayong panglawas sa ilang nagkadaiyang mga paningkamot sa kinabuhi Ginoo. Ikaw magaan-naa diha kanila. Magapaila nga ikaw gamhanan o makahatag usab o kahupay sa ilahang mga kaguol tingali o usab Ginoo ilang makita nga ikaw kanunay preserbar silang kinabuhi o makabati usab sila Ginoo og dugang nga pagsalig pagtuo diha kanimo. And amo ginaapil usab sa pagampo si Rosemary Parami sa iyahang padayon nga kaayuhan gikan sa iyahang mga ginabati sa panglawas o gilabi na Ginoo sa upcoming operation. Kami nagaampong ikaw pagagiya sa mga doktor, sa mga nurses nga paluyon sa iyahang mga panginahanglanon. Usab Ginoo nga imong itugot ang success sa iyang operation. Daghang salamat Ginoo sa pagdungog sa among pag-ampo. Kinintanan among gituuhan nga among madawat ug among gidawat na karon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga personal nga maluluwas. Amen. 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 Thank you so much Kapaglaom Greg, and thank you mga Kapaglaom for joining us in this prayer. And yes, we don't get tired coming before God. Tungod kinasayod ta nga dili man sab siya kapuyan sa pagpaminaw o pagtubag sa ato ang mga hangayo. We have here more ato ang mga prayer requests usab for Kapaglaom Medellin. We will have Pastor Lauron later to pray. Kining pag-ampo alang kay Kapaglaom Medellin Indik sa iyahang ginaagian sab karon pastor nga balatian. We will include her in our prayer. We also have Kapaglaom Irene Pacifico sa iyang pag-ampo para sa protection sa iyang family and sa spiritual guidance sa iyang tibuok panimalay. And also for Kapaglaom Abot Bing, full recovery pastor gikan sa iya usab nga ginadangatan nga balatian, and we know that God is not silent mga Kapaglaom, and God is not indifferent. Kanunay gid siya nagatanaw kanimo Kapaglaom Abot Bing. And also have from Kapaglaom Ma'am Lisa and Pastor J. Lingatong, suffering from severe wound, Pastor. Ato sila apil sa pag-ampo. We may not know kung, kung asan ni nila nakuha, but we will be including you in prayer, Pastor, and your wife. And also the last here from Kapaglaom Amia, na-mention nato kaganihan na Kapaglaom Irene. So this time mga Kapaglaom, please join us again as we bring this prayer request dinha sa atubangan sa ato ang Dios. We will have Pastor Lemuel. Nini nga kalibutan mga Kapaglaom sa atong pagpuyo ni ining yuta. Makasinati kita og daghan ng mga kalisdanan, kapait og bisan mga kasakit. Apan ang Dios adunay bugtong paagi sa matag usa kanato nga kita dili maluya. Naghatag siya kanato og pag-ampo. Kining pag-ampo nga maoy mag-recharge kanato sa matag karon og unya kita madugtong ngadto kaniya. Gani ang alagad sa Dios naga-ingon siya dinhi sa sinulat ni manalagna Isaias kapitulo 40 bersikulo 31 nga nag-ingon. Apan kadtong nagahulat kang Yuba magabag-o sa ilang kusog, sila manlupad pinaagi sa mga pako, ingon sa mga agila. Sila manalagan ug dili kapuyan, sila manlakaw ug dili mangaluya. Mao ni ang matahom nga saad alang sa matag usa kanato niini nga kabuntagon nga moabot man kanato ang mga hagit sa kinabuhi, apan kita dili mga wala og dili
maluya sa atong pagtuog, pagsalig diha sa Ginoo. Tungod kay siya, kanunay magauban kanato, nga pinaagi sa atong mga pag-ampo ang atong mga kalisdanan, ang atong mga hangyo, mudangat diha sa trono sa grasya sa Dios. Busa nini nga kabuntagon, mga kapaglaom, atong duulon ang Ginoo, pinaagi sa atong mga pag-ampo, atong ihatod kaniya ang atong mga hangyo, kauban ninyo nga naa diha sa inyong panimbalay, nini nga kabuntagon. Atong iduko ang atong mga ulong. Among dalaygon og silimbahon nga Dios, ninintaknas kabuntagon Ginoo, katahom niining adlaw nga imong gihimo alang sa imong mga katawhan. Daghang salamat sa imong makanunayon nga pagtagad kanamo nga bisan kami halayo na kanimo apan ikaw nagapaduol og nagatuy-od sa imong mga bukton aron among kuptan ang imong mga kamot ug kami makapadayon sa paglakaw nga dunay paglaom diha kanimo. Salamat nga imong ginabag-o ang imong grasya, kaluoy ug paglaom matag adlaw nga nagahatag kanamo og kusog sa matag adlaw nga makalingi, makatan-aw kami sa kaugmaon uban ang kusog ug maayo nga panglawas. Nini nga kabuntagon o Dios, amo nga gipasalamatan ang imong mga pulong. Naghatag kanamo og paglaom nga kami nga nagasalig diha kanimo bisan moabot man ang mga kasakit o kalisdanan bisan kamatayon apan kami dili maluya tungod kay ikaw kanunay magauban kanamo ug tungod niini among lauman ug among kuptan nga ang among mga pag-ampo mudangat diha sa imong trono sa grasya niining buntaga ug pinasahi among ginadala sa imong atubangan ang among mga kapaglaom nga naa sa kasakit, naa sa balatian, naa sa panginahanglan pinansyal, o nanginahanglan o Dios sa kaayuhan tungod sa ilang nga balatian. Ang uban kanila, nanginahanglan o kalinaw sa ilang panimalay. Nanginahanglan sila og panaghiusa, gugma o kahapsay sa ilang nga pagpuyo. Si kapaglaom Midilin Indik, hinumdumi siya nining orasa o Dios. Kapaglaom Irene Pacifico, kapaglaom Abot Bing, kapaglaom Lisa o si Pastor Lingatong. Hinaot nga imo silang tultulo nining kabuntagon sa ilang nahimutangan. Ug duawa sila o Dios tanduga ang maluyahon nga bahin sila nga lawas. Kung sila naluya man diha sa espiritu, dasiga sila nga ang Espiritu Santo magaministeryo kanila, magahatag og paglaom sa matag adlaw nila nga pagkinabuhi. Ug unya o Dios kupti ang ilang mga kamot og tuyura ang imong mga bukton aron sila magbarog nga dunay kaisog o kadasig sa pagpadayon ngadto sa unahan. Ug samtang aduna pay panahon, ang ilang tagsa ka kinabuhi imong gamiton alang sa pagpalapad, pagsulti sa imong gingharian og mensahe nining among kaadlawan karon. Salamat nga ikaw nagatubag sa among mga pag-ampo. Among iuli ang tanan nga himaya og dungog pinaagi sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen. 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 Thank you so much, Pastor, and thank you for praying with us, mga kapaglaom. Before tayo mapadayon sa ato ang mga prayer request and sa ato ang prayer session, mga kapaglaom, ato sa nga pamalandungan kining maanindot kaayo nga pagahisgutan nato karon. Yes, this week you have witnessed nga atong gihisgutan ang tanan mahitungod sa mga binuhat sa Ginoo. We talked about the spiders, we talked about the grasshoppers, and mga kapaglaom, today ato usab hisgutan kining usa sa mga binuhat sa Ginoo kun nga maghatag kanato og nindot kaayo nga mga leksyon sa kinabuhi, and these are the sheep. We will have our quote of the day today, and that says, "I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine. As the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep." That's found in John chapter 10, verses 14 to 15, mga kapaglaom. And that comes from the voice and the mouth of Jesus. Iyang gipahinumdum kanato that He is our shepherd, and we are the sheep. Ngano ka mga kapaglaom nga gi-compare man ta sa sheep, Pastor, and kapaglaom Greg. So today, mga kapaglaom, atong tanawon unsa man mga characteristics sa sheep. For the 9 characteristics, Pastor, we will take this fast. Let's go to the first one, kapaglaom. Ako ihatag ang time ni kapaglaom Greg. Number 1 characteristic.
Ako sa pinakaganahan ako sa mga tupa, mga kaigsunan, mao nang ilahang character nga wala sila sense of direction kapag laom joy. Sige ra sila kasaag. Sabay mga tao nga muwa jud no nang why sense of direction ba? Mo nang ambot na lagi unsay naa sa ship nga mawa jud na sila, but mo na ang isa sa gihatag mga kaigsuonan nga kinaiya sa Ginoo sa mga tupa nga tingali nga na pud daw sa hay. Yes. Okay. Thank you. Yes, Nindot Pastor. kayo ang karnero no tungod kay dili man tingali ang tanan nato nakakita og karnero apan usa sa ilang mga kinaiya, mga kapaglaom nining mga karnero tungod kay nanginahanglan sila og protection, wala sila they are actually defenseless, no? Nanginahanglan sila gawas nga wa sila direksyon sa ilang nga kinabuhi, nanginahanglan sila og proteksyon tungod kay wala sila mahimo sa ilang nga kaugalingon against sa mga lubo nga naa diha nga maoy kasagaran mo atake nila og kaning mga wild nga mga iro nga mutukob mutukob sa gagmay nga mga karnero. Yes, aside from that, mga kapaglam, aside from that, Pastor and kapaglaom Greg, another characteristic sa sheep, mga kapaglam, they can get up without help. Sa diha nga matumba bitaw sila, Pastor, din magkapakapan din ang tiil sa babaw, di na sila makabarog kung walay mo patindog nila o usa na silang mga characteristics. Ang uban, like others can get up sa ilang kaugalingon, ang iro especially basag unsaon ni magtumbling ng iro, makatindog yun na siya, but sheep they can't without help. Unya Yes, Pastor. ang kining karnero de no kay emotional de ni sila. Yes. Oh, kanang emotional parehar gud nato mga kapaglaom. Actually ang tao gipakasama siya og karnero sa Biblia. What we are talking today kanang ang tungod kay ang kining mga karnero emotional ni sila og nagkinahanglan ni sila og tingog sa ilang mga magbalantay. Ug dungag pian ka ni ana makigsunan kung kita naanad tang ang kalabaw na ay karga sa iyang likod, ang kabayo naa, ang kamil naa, ang sheep mga kaigsunan di jud na mo butangan o wala jud sa ilang kinaiyang mo pas-an og mga lulan sa ilang mga likod kapag laom. Dili hataganan og dili kanang kawitanan og yugo. Dili pwede mga kaigsunan kay di jud sila ka-sustain ana o di magani kasugod siguro kapag laom joy. Yes, and also not just that food kapaglaom Greg, no, dugang pagyud ni ana mga kapaglaom kining ang mga karnero, mga kapaglaom, they will settle for less. For example, Pastor, kanang giuhaw na sila kaayo, bisan paglapok nang na silang atubangan, basta kay nay tubig ilag yun ang imnon, bisan pa og kanang 20 steps away na lang ang tubig nga naa na diha ang river, ilag yun ang imnon mga kapaglaom because they will think nga mao na magyud to ang like perfect na to, perfect time na to even if it was not good for them because usa sa ilang mga characteristics is they will settle for less. Og ang kining mga karnero, mga kapaglaom, bililho ni siya. Ha? In fact, diha sa Biblia, from Old Testament to New Testament, nagpakita nato nga kung ang usa ka tao, usa ka panimalay, adunahan, doon na siya daghang panon sa mga karnero. Kaya nga naman, ang karnero, muhatag na siya og kanang biste sa tao. Unya muhatag na siya og karne, unya muhatag na siya og gatas. Mao na nga labaw tanan ang karnero, kusog pagyud kayo ni siyang mo-multiply. Mura bitaw og kanang kanding ang kanding manganak kung mahimo katulo sa usa ka tuig kay every 3 months man na siya. Or the least tingali ang kanding manganak siya kaduha sa usa ka tuig. Mao pod ang karnero mga kapaglaom. Mao na nga alang sa mga katawhan in Bible times nga kanang bililhon gyud alang kanila ang karnero. Yes. Speaking of kanding, Pastor, gusto na ko timbayaon ang akong kanding di sa Davao ko upat. And of course, unlike to mga kaigsunan, kining usa sa mga kinaiya sa mga karnero, dili sila pareha sa iro ba nga kumasamad, matilap-tilapan sa iro, kanang na sila kaugalingon nga unsaon na pag-ayo sa iring, sa mga kanding. Apan ang karnero mga kaigsunan, dili ing ana. No, pag masabad na siya, di siya ka antigo tambal sa iyang kaugalingon, Pastor Limuel. Yes, yes. So that's the I think there is the last one pud kapag lang very interesting facts, Pastor, about the sheep, and the last one nga nindot sab kayo that sheep are innocent. Dili ka makakitag sheep mga kapag lang musaka sa fence or magkot-kot og yuta ilalom sa fence like unlike sa ang goats do that. But sheep, you can never see that sa mga sheep, mga kapaglaom. When you look at them, lumo jud kay ilang mga nawong, like murag wala gyud mga sala nga mga klase sa innocent gud kaayo. Yes. No, mailad ra gyud.
Mailan. Kinusinti man. Nakita ni mo na ang kana bitaw nga kanang karnero mga kapaglaom. Lahi ra gyud kay ikumpara sa kanang kanding. Oo. In fact, ang kita nga mga katawhan gipakasama ta og karnero nga mga inosente, wala tay direksyon sa kinabuhi, unya maluyahon, kinahanglan gyud ta og tingog sa atong magbalantay nga mao si Hesus. Busa kining karnero mga kapaglaom nindot ni nga gihisgutan nato karon nga gihimo siya nga kanang pagpanigingnan nato nga mga katawhan sa Ginoo ug siya mao ang ato nga magbalantay. Yes, thank you, Pastor. Busa mga kapaglaom, the question is, why are we compared to sheep in the Bible, and how are we similar to sheep, mga kapaglaom? Let's find that out after this beautiful song, Psalm 23 by the A Cappella Singers. Everything I need. He lets me rest in fields of green grass, leads me to quiet pools of fresh waters. He gives me new strength. Guides me to right paths as He has promised. Even if I go to the deepest darkness, I will not be afraid, Lord, for You are with me. Thy shepherds run and stand, protect me. You prepare the banquet for me, where all my enemies can see me. You treated me like an honored guest and fill my cup to the brim. I know that Your goodness and love will be with me all my life, and Your house will be my home as long as I live. Amen. Daghang salamat, A Cappella Singers, sa pag-awit sa tukma gayud kaayo nga awit alang sa ato ang discussion today. And so sa atong question kagani, how are we like sheep? Atong ihatag ang una nga punto kay kapaglaong Greg. Kining una mga kaigsunan, kining mga tupa, mga sheep, no sense of direction ingong pagani nila. Kada bitong no sense of direction, murag susama pud ni ana nila sa sa ato ang mga kinabuhi. Kay kung imong tan-awon mga kaigsunan, kung ang tupa o ang sheep, ang unang tupa, tagaan nimo siya or kanang magbutang kag pisi sa iyahang door, o nya imong ipaagi jud ang tupa. Ang una nga tupa muambak, o nya imong tangtangon ang pisi makigsunan. Ang ika-duha nga tupa muambak gihapon hantod sa ikatulo sa ikaupat. So in short, magsuon-suon kung kinsa ang nauna sa ilaha. So kita mga kaigsunan, usay magsuon-suon ta ba
atong suon-suonon ang tingali ang ato ang gina-idol tingali kapaglaom Joy sa iyahang pamiste, sa iyahang unsa pa ba, sa iyahang mga style, sa iyahang panglawas magsuon-suon ta. So maayo unta makaigsuonan kung ako nga gasuon-suon paingon dito sa kaayuhan pero naaw po ipipilapon nga gasuon-suon alang sa kalagdagan. So mo na atong bantayan na makaigsuonan nga mahimutang mainampuon maalamon sa pagdistinguish kung unsa ang maayo nga atong suonon kapag laom Joy. Yes, and it's beautiful to remember din ha sa gisulti gyud kapag laom Greg no in Isaiah nga gipa-mention gyud sa ato Isaiah 53 chapter 6 that we are told all we like sheep have gone astray. We all have turned everyone to his own way. So magbuot-buot ra ta og kung asa mo adto, wala ta kabalo og asa gyud ang sheep, they don't know kung unsay right way. And sometimes without the guidance of the shepherd, mga kapaglaom, we can be like sheep. Wala ta kabalog asa ta moagi. And now let's go to the second characteristic, Pastor. Yes, nindot kayo ang ato nga discussion kapag laom Joy. Nahibulong bitaw ko, karon lang gyud nagunahuna ko ba? Ngano nga gigamit nga sa tanang mga mananap nganong dili man leon. Di ba? Kay King of the Jungle ko ng leon. Yeah. Oh, niya leon ang tatoy gigamit. To compare us now. Nga kana bang gihatagan bag hulagway ikumpara sa tao ba? Oh. Pero dili ngun anang atong kinaiya mga kapaglaom tungod kay dili man ta hari-harion. Ang atong kinaiya sibo og insakto yung kaayo nga kinaiya sa karnero. Ngano man ang karnero nanginahanglan na siya og protection unya defenseless na mga kapaglaom, no? Niya parehagod nato sa atong pagkinabuhi nga yano, pwede ta makakiat, pwede ta makahimo sa ato ang gusto pero at the end of the day nanginahanglan gihapon ta og magbalantay sa ato nga kinabuhi tungod kay tingali ang atong kalipay kanang taphaw lang, mulabay lang. Doon nagyoy kalipay nga og kalinaw nga atong gikinahanglan nga dili mahatag bisan unsa pa atong himuon bisag unsa pa kadaghan imong salapi apan nagkinahanglan gyud og Dios sa imong kinabuhi og sa ako nga kinabuhi aron nga atong maangkon ni. So wala tay laing mahimo kung moabot kanato ang mga outside forces mga kapaglaom wa gyud tay mahimo. Magkurog na lang tas katugnaw tungod sa bagyo, tungod sa unsa man nga mga kahimtang sa ato nga kinabuhi tungod sa kakuyaw. Ingon ana pod ang karnero mga kaigsuonan o mga kapaglaom. We need to stick together as fellow Christians. In fact, ang Matthew chapter 9 verse 36 nag-ingon, when he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Ingon ana nga atong gahimtang kapaglaom Joy. Yes, thank you kaayo Pastor no. Nindot kay pamalandungan. And another thing atong gisgutan kaganiya, sheep can't get up without help. Like us mga kapaglaom, when we fall down sa ato ang mga kasalanan, sa diha nga masayop ta Pastor, sa diha nasayop ang kalibutan, dili kita pwede makaadto if when the world fell, it was not us who reached out for God, it was God who reached out for us, because dili ta makabadog mga kapaglaom without the help of God. And we can find that in Isaiah chapter 40 verse 11, that God, Jesus said, He will tend His flock like a shepherd. He will gather His lambs in His arms. He will carry them in His bosom and gently lead those that are with young. Pagkanindot mga kapaglaom nga gihulagway ni Ginoong Jesus that He is the shepherd, taking us up, helping us stand when we fall down. When we are down there on the ground, mga kapaglaom, helpless, ang Ginoo mo ay mukuha nato to let us stand again because we are a mess without Him like the sheep. Kapaglaom, Greg. Ang atong kinabuhi, mga kapaglaom, doon na lagi duha ka tingog nga atong paminawan. Ang tingog nga iya sa kangitngit ug ang tingog nga iya sa kahayag. Unya, ingon nga mga karnero, mga katawhan sa Ginoo, ang Dios nagahandom kanunay sa ato nga kinabuhi nga ato gyung paminawon kanunay ang tingog niya. Dili ang tingog sa lain nga magbalantay. Kay kun ang tingog sa laing magbalantay ang atong madunggan, mga kapaglaom, maggiya ug dal-on ta ni ana ngadto sa alaot like the sheep, mga kapaglaom, we have the ability to hear the shepherd's voice. Kinahanglan nga ato yung paminawan ang iyang tingog. However, we often obey our own will. But if only we listen, spend time with Him, mga kapaglaom, mugahinta og panahon basa sa Biblia, mugahinta og panahon sa pag-ampo, mupaduol ta diha niya, then mga kapaglaom siya usab magaduol nga ni kanato.
ang nag-ingon si San Juan, Kapitulo 10, versikulo 27, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Amen. Mga kapaglaom, nindot kayo. Amen. Isa sa nindot pa, Pastor Limuel, kining ginaingon nga sheep are not meant to carry burdens. Kita mga kaigsunan, susama sa mga tupa, wala tagi disenyo sa Ginoo nga mupas-an sa daghan nga mga suliran sa atong abaga. Ang mahimo mga kaigsunan og nindot nga buhaton nato kanang-tanan itugyan nato sa Ginoo. Kay ang Psalms 55 verse 22 nagkanayon, "Cast your burdens on the Lord and He will sustain you." Kung unsa man galing mga kaigsunan nagkabugat sa atong kasing-kasing pangunahuna o mga suliran nga atong ginatubang, itugyan kanang tanan diha sa Ginoo. Yes, thank you kapaglaom Greg. And another thing, beautiful thing ato ang ma-reflect mga kapaglaom gikan sa kinaiya sa sheep that they will settle for less mga kapaglaom. Sometimes we see ourselves like sheep nga makakita ta ay mao naman gyud ni ang naa dinhi, even if we know, we can see sometimes nga it's dangerous for us. Sometimes we still get it because para sa ato it can give us happiness. Sama sa sheep nga mainom bisag naa na sa lapok, pastor, because para sa ilaha mao na gyud to ang tubig nga ilang mainom, but the shepherd is actually bringing them to a still water kung diin makainom sila sa pure nga tubig mga kapaglaom. Then oftentimes, many times we also see ourselves like the sheep. We get something that we think is good for us, but actually mga kapaglaom, dili di ito. And what is the good news about that is in Psalm chapter 23 mga kapaglaom, we can hear that Jesus, we can read that the shepherd leads us. He will lead us to the water nga atong pagaimnan. And gikan ani nga sheep, hinaot mga kapaglaom mahinumduman nato nga God has set something best for us, better for us than what we think nga atong makit-an din ha. And yes, so that's what I would like to read it gikan sa Psalm chapter 23, 1-2. "The Lord is my shepherd, I want for nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters." Usa sa mga classic example sa magbalantay mga kapaglaom sa karniro mao si David. No, David, di ba kanang sukat sa atong pagkabata, ato yung nahibaw-an nga si David naana siya kanang sling. No, unsa may iyang tuyo sa sling aron iyang panalipdan ang karniro. Yeah. Unya aduna poy kanang sungkod, no, dunay sungkod kay ang kanang sungkod nagpasabot na siya og protection, nagpasabot na og kanang direction, guidance mga kapaglaom tungod kay nganuman. Kay kung dili pa bililhon, kung wala pa ibili ang karniro, pwede naman na atong pasagdan. Oh, pero si David mga kapaglaom si ang kabatanon, naa nini nga mga instrumento aron iyang proteksyonan, aron iyang panalipdan ang mga karniro. Kay nganuman tungod sa bili sa maong mga binuhat mga kapaglaom. Sa samang paagi usab, si Ginisos may anhi siya aron sa pag-ula siyang dugo. Iyang giula iyang dugo tungod kay That's right. si kapaglaom Greg, kamo diha, mga kapaglaom sa iyong panimalay, bililhon ang matag usa kanato diha tubangan sa Ginoo. Amen. Speaking of bililhon mga kigsun, mo gani usahay magkasamad-samad ang mga tupa, mga sheep mga kigsunan. Unya mga sheep wa joy kapasidad nga moayo silang kagalingon, trabaho sa shepherd mga kigsunan nga moayo sa mga tupa. So ang dungag ni ana mga kigsunan kining sa Psalms 147 verse 3 nagkanayon, he heals the broken-hearted and bandages their wounds. Usahay sa realidad sa mga tao, Pastor Limuel, kapag laom joy, tingali masakitan ta sa ato ang gipangbati, usay mangluod ta sa Ginoo ba? Usahay na yung mga pag-ampo nga dili gitubag sa Ginoo for a certain reason nga dili na to matungkad karon. But usay mangluod ta sa Ginoo, apan ang ingon sa balang kasulatan mga kaigsunan, the Lord God is very close to those who are broken-hearted. If you are broken today mga kaigsunan, ang Ginoo naa sa imong kilid. If you will just let Him to come in sa imong kinabuhi mga kaigsunan, the Lord will attend to those brokenness and He will heal you mga kaigsunan. Amen. And lastly, mga kapaglaom, the characteristic of the sheep, they are innocent. And we can find that mga kapaglaom in Matthew 25:32. Di-mention din ha that maabot ang panahon that the Lord will separate the sheep from the goats. And why would He get the sheep? Because they are representing the innocent people. It doesn't mean nga wala ta nakasala, Pastor, no, nga mahimutang innocent, but that means that these sheep, o kung kita halimbawa ta pareho ta sa sheep, it is because by the time we have given our hearts to Jesus, allowed Him to purify our hearts mga kapaglaom, that when He comes,
He will take those that belong to Him. Mga kapaglam, these are the beautiful lessons nga ato makitaan sa sheep. But the beautiful thing ato ang mahinumduman is, sheep may have no sense of direction. Sheep may think as if they are kanang murag walang-wala lang gid sila sa ilang kaugalingon, but Jesus came to die for the sheep. Amen. Jesus came to die for you and me because we are valuable and we are precious in His sight. Thank you for joining us in this discussion, mga kapaglaom. Let us go back sa ato nga mga prayer request today with Kapaglaom Greg. Yeah, thank you so much Kapaglaom Boy. Kapaglaom Joy, dagan salamat mga kaigsunan sa inyong pakiguban sa ato ang discussion may tungod sa mga sheep. Aduna tay pipila sa mga prayer request gikan kanimo nga imong gipadangat sa atong programa. We have from Sosan Gianga, ay alang sa iyang pag-ampo sa iyang mga kabataan, especially sa spiritual guidance. We are praying diha kanimo Kapaglaom. Christine Seho, alang sa successful examination. Thank you so much, pag-send. And we have Mikitan Matingkal, alang sa spiritual life, health, and family's protection. And we have Kapaglaom Emmy and Titing and Dudong Pinar, alang sa ilahang complete healing from sa ilang mga panglawas, no? And we have Kapaglaom Marcy Baba Istender, alang sa pagpass sa principal's test this May 26. Mao ka na atong mga prayer request, and we'll be requesting Kapaglaom Joy sa pag-ampo. Yes, mga kapaglaom, God said He is inviting us, the Bible is inviting us to rest in the Lord and wait patiently for Him because He has promised that in His perfect time, He will give the answers to our prayers. Mga kapaglaom, we would like to invite you to pray with us. Balaan ug mahigugmaon na mong amahan, salamat Ginoong Dios sa kahigayunan ug pribilehiyo nga imong gihatag kanamo sa pagduol kanimo pinaagi sa pag-ampo. Niini nga kabuntagon amo ikaw ang gipasalamatan nga ikaw wala lang nagapaminaw, apan ikaw nagatubag usab sa among mga pag-ampo according to your wonderful and divine will. Father in heaven, among ginadala diha karon sa pag-ampo Ginoong Dios ang among kapaglaom Susan hiyang kauban sa iyahang mga kabataan. Iyaha nga dako nga hangyo Ginoong Dios ug dako nga pag-ampong ikaw magagiya kanila. Protection niya mga kabataan Ginoong Dios gikan sa impluwensya sa kalibutan amahan nga mamahimong makapahilayo kanila gikan kanimo. Liguna sila amahan. Guniti sila nga magpabilin sila diha kanimo Ginoong Dios. To stand for the right though the heavens fall, dear God. Father, we also would like to ask you, dear God, imong panalanginan usab si Kapaglaom Christine Seho. Dear God, anaa siya'y atubangon nga examination, hatagi palug siya sa kaalam nga ang gikinahanglan gikan kanimo. Tultuli ang iyang mga kamot as we promise to hold our right hand, dear God. Tultuli ang mga kamot to find the right answers, dear Lord, to the exam, to remember kung unsa iyang gitun-an pinaagi sa imuha nga paggiya. Amo usab ginadala Ginoong Dios si Kapaglaong Mike Ethan Matingkal. Iyang gihangyo Ginoo ang imuha nga pag-uban kaniya, paglig-on kaniya sa iyang espirituhanon nga kinabuhi. Kauban sa iyang panimalay. We pray, Father in heaven, Lord, you have promised us that when we come before you as sheep, you will come to us, Lord, as the shepherd who will protect us and defend us from the enemy's snares, from the enemy's attacks. So, Father, I pray nga imo siyang ubanan kauban sa iyang panimalay. Ngang kalig-on sa espirituhanon Ginoo nga panglawas, imong ihatag kaniya, iyang maangkon Ginoong Dios, ang iyang kinabuhi magmalipayon bisan paluyo sa mga pagsulay sa kinabuhi, dear God. Father, we also bring to you, dear God, ang among mga Kapaglaom Emmy, Kapaglaom Titing, and Kapaglaom Dudong Pinar, dear God. Ikaw nahibalo sa ilang kahimtang, ikaw nahibalo sa ilahang mga kasakit, ikaw nasayod Ginoo sa ilang mga kalisdanan karon tungod sa ilang balatian. Pan, dear God, among giampo nga ikaw amahan magpaduol kanila. Ipabati palihog kanila aman ang imong presensya, nga bisan pa silang kalisdanan, ilang mahibaluan Ginoo nga ikaw kanunay nakikauban kanila. Ihatag palihog aman ang insakto nga mga tambal o insakto nga mga pagkaon nga mo'y makahil kanila, dear Lord. Lead them and guide them to the right things nga mo'y makahatag kanila kaayuhan. Father in heaven, we also would like to bring to you that you will grant them peace of mind in these times of trouble, dear Lord. And Father in heaven, amo sab ginadala diha kanimo Kapaglaom Marcy Baba Istendar, that she will be having, dear God, that exam to pass the principal's test, dear Lord. Nasayod ka sa iyang handong, nasayod usab ka Ginoo sa iyang motibo, that is to serve you and to serve the youth, dear God. Samtang siya mag-aatiman sa usa ka eskwelahan o sa mga eskwelahan kung diin mo siya ibutang. And we pray, Heavenly Father, nga imo siyang gamiton nga instrumento, dear God, to lead young people to your fold. Father, salamat kaayo
nga tungod sa imong pagkamaayo, tungod sa imong mga kabubuton ka namo Ginoo nga maanindot kaayo, ikaw magatubag na ini nga pag-ampo, dear God, in your perfect time and in your perfect ways. We ask this all, dear God, with the forgiveness of our sins, in the powerful name of Jesus, our personal Savior. Amen. 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 Thank you so much Kapaglaom Joy sa pag-ampo alang sa atong mga pinalangga ang mga kigsunan sila mga prayer request. Sa padayon nato nga mga hiniusaw pag-ampo Kapaglaom gikan sa atong live, we have Kapaglaom Lot Manzano Bayos sa padayon nga kaayuhan alang kay Kapitan Rose Angel og si Doc Ana Marie Impasis og si Marlene Dingal, and we have Kapaglaom Leonora Cabuneta, Christine Alcunera, alang sa provision para sa plano sa Rizal Elementary School new school site nga matukuran na kini og classroom building para sa mga residente sa Barangay Rizal, Malalag. And for unity alang sa atong mga national leaders down to the barangays officials, kalig-on sa matag pamilya usab nga nanginanglan kaayo sa himong langit nung gahom yan. And of course sa financial nga provision usab alang sa katibukan sa iyang panimalay, labi na ni Erma Arellano o Cecilia Elminio. Thank you so much sa pag-send igsuon. We have Linda Bana. Please pray for successful operation of my niece Jocelyn Bana. We have Lowell Selva alang sa free Sabbath nga hinaot nga manggahinan siya no sa iyang panarbaho nga makabaton siya free Sabbath nga makasimba siya. And we have prayer request for Brother Kokoy Montaño for healing sa maong balatian nga arthritis o total healing aron sa iya makapadayon sa pag-alagad, sa pagpadayon sa pagsimba kanunay og healing og sa peaceful nga panghuna-una. And we have prayer request from sender 5682. Prayer, sana ako na aking applyan na BFP, sana maging successful ang aking pag-apply. Yan, maraming salamat. And would like to include Pastor Lemuel, si Kapaglaom Israel, Kapaglaom Ian o Daryl. We have as well Jimboy and Joed sa ilahang hinaot nga successful nga result sa board examination sa II. Including Kapaglaom Greg. That's right. Thank you. Okay, mga Kapaglaom nini nga kabuntagon nindot kay atong topiko nga gisgutan no, naghisguta mahitungod sa mga karniro. And today I would like to read a passage in the Bible mga Kapaglaom nga naghatag kanato og comfort sa matag usa. This is a very familiar nga bersikulo sa Biblia diha sa Salmo kapitulo 23 bersikulo 1 ug 6 nag-ingon. Si Jesus mao ang akong si Yuba mao ang akong magbalantay ug walay makulang kanako. Bersikulo 6, sa pagkamatuod ang kaayo ug ang mahigugmaong kalulot magasunod kanako sa adlaw nga tanan sa ako nga kinabuhi ug sa balay ni Yuba magapuyo ako sa walay katapusan. Tungod kay kita mga Kapaglaom gipakasama sa usa ka karnero nga nanginahanglan og magbalantay, atong sundon ang magbalantay. Tungod kay ang magbalantay nga mao si Kristo magagiya kanato diha sa usa ka puloy-anan nga matahom, wala nay kagubot, wala nay kanang balatian, lunlon kalipay og kinabuhing dayon iyang iganti alang sa matag usa kanato. Busa sa gibasa ni Kapaglaom Greg katong tanan atong dad-on sa atong mga pag-ampo nini nga kabuntagon og diha sa atong langitnon nga magbalantay, atong isalig ang atong nga kinabuhi nga maghatag kanato og kasiguruhan sa matag usa, matagutlo sa atong pagkinabuhi mataganaw. Atong iduko ang atong mga ulo sa pag-ampo, magampo ta. Among langitnon og dalaygon nga Dios nining takna sa kabuntagon Ginoo, kami nga mga karnero, ikaw nga magbalantay, usa ka hulagway sa maayo nga relasyon kanimo ug nganhi kanamo. Daghang salamat nga imong gitahan ang imong kinabuhi alang kanamo. Tungod kay kami walay kahimuan sa imong kaugalingon. Wala kami masayod kung asa padulong ug unsay among padulngan niining yutaa. Tungod kay gihukman kami ngadto sa kamatayon tungod sa sala. Apan ikaw nga dakong magbalantay na naog nining yutaa aron imong itahan ang imong kinabuhi
aron kami dili mawala ug dili mahinukman sa kamatayon apan makabaton kami sa kinabuhing walay katapusan. Gani Ginoo nini nga kabuntagon among ginadala diha sa imong tubangan ang among mga kapaglaom nga naluya tungod sa balatian, tungod sa mga hagit sa kinabuhi. Ako nagampo o Dios nga ayaw sila pasagdi. Kupti ang ilang mga naluya nga kinabuhi sa imong gamhanan nga bukton. Tanduga sila. Ilabi na kadtong naa sa kalisdanan finansyal, kalisod sa panglawas o kadtong nasubo tungod sa kamatayon Ginoo. Hinaot nga ikaw magaduaw kanila kung asa man sila nining takna as kabuntagon. Tultula o Dios ang ilang tagsa kapanimalay nga nahimutangan ug unya hatagi sa tanan nilang gikinahanglan tungod kay ikaw maong magbalantay nga nagahatag sa imong mga karnero kung unsa ang gikinahanglan. Ang among handom o Dios nga sa imong pagpadayag ang imong ganti sa kinabuhing dayon imong ihatag sa matag usa ug diha sa imong langitnon nga puluyanan magpuyo kami nga malinawon ug malipayon hangtod na sa walay katapusan. Salamat nga ikaw nagadungog sa among mga pag-ampo. Dawata kami nga pinasaylo nga among mga sala sa ngalan ni Hesus nga among luwas. Amen. 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 Thank you, Pastor, and thank you so much mga kapaglaom for joining us today and in prayer. Katusab nga mga prayer requests nga atong na-receive karon, we will be praying with them as we after this program, Pastor. No, we also have our prayer gathering to pray with the prayer requests nga ato ang na-receive. Let us remember mga kapaglaom to spend more time with our shepherd. This has been your Kapaglaom Joy saying, rest in the Lord and wait patiently for Him. And we cannot heal ourselves, mga kapaglaom. We need God, Shepherd, to heal our wounds. This has been Kapaglaom Greg saying, cast your care upon Him, for He cares for you. We are so valuable that good shepherd laid down his life so we can live, mga kapaglaom. This has been your Kapaglaom Pastor Limuel Lauron saying, let's pray without ceasing. Kami inyong mga kaabag sa pag-ampo din nilang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.